Paano kung sabihin ko sa yung itong smartphone na to ay may malakas na chipset pang games at the same time may malinaw na camera, mataas na battery, fast charger pero ang presyo ay mid-range lang. In this video, re-reviewin ko ang pinakabago ng Vivo, ang iQOO Neo 9. Susubukan ko sa ML, CODM, Genshin Impact at lahat yan ay naka-max graphics at refresh rate para malaman din natin ang temperature at battery drain. Panoorin mo na din to hanggang dulo dahil baka ikaw na ang isa sa dalawang mananalo ng 100 smart load. Meron itong 6.78-inch LTPO AMOLED display at 1260 by 2800 pixels. Kung ikukumpara natin to sa previous model na Neo 8 ay pareho lang sila ng pixels. Pero pagdating sa screen, upgraded na ang Neo 9 dahil gumagamit na ito ng LTPO AMOLED. Yung dating model kasi naka-regular AMOLED lang. Same ang performance nila pero mas tipid kumonsumo ng baterya ang LTPO AMOLED. Meron din itong HDR10 Plus, 1400 nits at 144Hz refresh rate. Pareho lang sila ng refresh rate ng previous model pero naging HDR10 Plus at 1400 nits na ang Neo 9 kumpara sa HDR10 lang at 1300 nits. Kaya pag nanonood ka ng video, mas malinaw, mas realistic na ang quality at mas kita na ang screen pag nasa labas. Sa chipset, ito'y naka-Snapdragon 8 Gen 2 kasing lakas nito ang Xiaomi 13 Pro dahil pareho lang sila ng processor na ginagamit. Meron itong 1.6M sa Antutu. Pagdating sa games, sobrang basic lang ng ML. Malalaro mo ang ultra graphics at refresh rate nang walang problema. Sa COD Mobile, naka-max din ang graphics at refresh rate at sobrang smooth. Kung mahilig kang mag-comb sa games, eto subukan mo gaming earphone na may dalawang microphone na pwede mong tanggalin yung isa. Sobrang ganda ng tunog lalo na sa games, music at pang-call. Nilagay ko na yung link sa description. Pagdating sa Genshin Impact, naka-highest graphics at 60 FPS. Bumaba ang FPS hanggang 56 during clash pero kadalasan nasa 59. Wala din naging problema dito. Pagkalipas ng isang oras na paglalaro, bumaba ang battery ng 13%. Umabot naman ng 44 degrees ang pinakamainit na temperature at normal lang yan dahil sa max graphics at refresh rate. Kaya kung matagalang ka naglalaro ay suggest talaga na gumamit ka ng phone cooler para di din magka-problema ang device mo. Nasa description yung link para sa quality na phone cooler. Sa battery, mas dinagdagan pa kumpara sa previous model. Meron itong 5,160 mAh at 120 watts Type-C charger. Kayang ma-fully charge mula 0 hanggang 100% sa loob ng 22 minutes. Sa camera, ito ay naka 50 megapixel Sony IMX920, 8 megapixel ultra-wide at 16 megapixel selfie shooter. Para sa akin, sobrang angat talaga si Vivo pagdating sa camera. Kaya nitong mag-video recording hanggang 8K. Kung naghahanap ka ng pang-vlog na phone, pwede mo din itong isama sa pagpipilian mo dahil sobrang smooth ng video. Para manalo ng 100 smart load, siguraduhin lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question at pipili ako ng dalawang winners. Mabibili ito sa presyong 22,488 pesos sa online para sa 12GB RAM at 256GB internal storage. Kung i-rate ko ang device na to, bibigyan ko to ng 9 out of 10 dahil bihira akong makakita ng smartphone na may malakas na chipset at magandang camera. Dagdag mo pa dyan yung mataas na battery, 12GB RAM at fast charging. Hindi ito nilabas globally kaya naka-China ROM. Pero huwag kang mag-alala dahil magagamit mo pa rin to sa Pilipinas nang walang problema. Ilagay ko na sa description yung link kung saan to mabibili, pati na din ang mga best of the best smartphones at tablet ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.